Good morning po. Welcome to Farmer's Talk 2.0. Ayan, ang ating topic for today is alin ang mas matibay na sisiw? Yung galing sa paglilimlim na native chicken o galing sa papisaan o hatchery? Kayo po, ano sa tingin nyo? Comment po kayo para mabasa po namin yung mga comments po ninyo. Topic yan. Yes. So hindi po tayo magkokontra-ayon dito. Oh, walang kontra. Hindi naman. Mag-aanuhan lang tayo ng mga kanya-kanyang opinion. Tagisan tayo ng Oo. kanya-kanyang pananaw. Yes. Kaya kayo po na nanonood, comment po kayo para alam din po namin kung ano yung mga opinion nyo, kung ano yung mas maganda Yes. sa Oo, inyo, kung malay papisa mo. ba o paglilimlim. Bibigyan natin kung sino yung mas magandang suggestion o opinion. Bibigyan natin ng isang palakpak. Oh, Yan. agad-agad, wala pa. Wala pa. Pag mamaya, dalawa. Okay. So, ayan po, tayo ay mag-uusap-usap kasi nga yung iba, nag-iisip kung ano kayang sisiw ang bibilihin ko at alagaan ko. Oo. Siyempre, yung matibay. Kasi in demand ngayon yan eh. Yung mga meat type ngayon, 45 days o free range, in demand ngayon. We enjoin you na mag-participate and share your views at babasahin po namin yan kahit sa kalagitnaan ng ating talakayan. Yes. Sabi nila, ang native chicken daw ay maganda ang hatchability. Teka muna, ang tanong muna mga partner, ano ba yung native chicken? Native chicken, yun yung mga nakikita natin na naka-free range lang, na Oh, nakapagala. yes. Mm. Yung mga makikita lang natin sa probinsya lagi, Yes. nakita mo tumutuka ng ating mga pananim. Mm. Tangkad, masyadong maliliit yung kanyang mga paa. Yes, Yan. oo. Na palang mga balingkinita. Balingkinita. Ayun. Sabi nga na Slim, mga, yan. na mga ating mga kababayan na nasa mga lalawigan ay parang tingting ang paa. Ayun. Yan ang Oo, at saka may description iba-ibang nila. kulay yan. May itim, may puti, may pula. Mm. Brown. Yan. Marami hong mga breed yan na hindi na namin baka banggit dito dahil sa itatapik din naman natin yan fully. Yes. Oo. So, kailangan po nating alamin kung yung bang sisiw na nanggaling sa paglilimlim ng native chicken ang mas matibay ang sisiw o yung idinaan at lumabas sa hatchery. Ayan. Ayan. Lalaman So, natin kailangan po nating detalyehin yan at Mhm. busisiing mabuti. Sabi nga, ang native chicken daw maganda mag-hatch. Mhm. Oo. Yes. Yun nga lang, ilan ba ang itlog ng iniitlog ng native chicken at gaano ba karami pwede niyang limliman? Oo. Ay kung ilan ang lilimliman. Kasi yan dapat nasa 10 to 12 egg lang ang kailangan limliman. Kasi pag sumobra na doon, hindi na kakayanin. Hindi na Lalo na kung ang inahin ay medyo maliit. At saka kapag ka medyo marami na, nandun na yung irritation sa inahin. Na, Yes. At saka may posibilidad na hindi lahat ma-hatch. Yes. Oo. So depende pa rin sa size ng Yes, inahin, oo. yung capacity niya. ang ginagawa natin kapag kayong isang inahin ay nakikita nating naglilimlim na, sa umpisa pagkapa-itlog niyan, dito sa atin sa Pilipinas, ang ginagawa nila is tinatanggal muna yung unang itlog. Mhm. Pinapalitan muna nila ng ibang itlog. Pagka lipat ng 5 days, ibabalik nila yung unang itlog para yun yung lilimliman nila. So, ang kailangan lang para sa paglilimlim ay laging malinis yung kanilang pugad, yung kanilang nest. At saka kapag dapat din yung pagpapapisain nating itlog, pari-parihas yung laki. Mhm. So i-categorize na yung sizes pag ibubukod na. Yes. Ayun nga. At saka pa sa paglilimlim ng itlog, dapat 10 to 12 lang yung capacity ng isang inahin. Kasi ngayon, nagkakaroon din kasi minsan nagkakaroon ng ano yung inahin, parang irritation na natutuka niya yung itlog, kaya nasisira. Kaya ang ginagawa nila, yun sa after 5 days, saka lang nila ilalagay yung tunay na itlog para handa na yung inahin doon sa paglilimlim. Parang may preparation pa Yes. talaga siya. Hindi basta-basta bigla na lang Biglang, oo, kasi yun nga, isang ugali kasi daw ng isang native na manok is yung tinutuka yung itlog. Kaya 10 to 12 ang range ng itlog na dapat ilimliman, ano? Kasi yun lang ang kaya na mapainitan Yes. sa katawan Mhm. ng isang manok na maglilimlim. Pag upo niya, dapat masakop yun. Kundi sayang, di ba? Kapag Oo. sobrang dami, hindi niya malilimliman lahat Oo. yun. Yes. At saka papansinin natin, pag naglilimlim yung isang manok, hindi na po yung mangingitlog. Ayun. Correct. Hanggang sa ma-hatch yung kanilang sisiw, hindi niya mangingitlog. Ayun.
So Tama may yun. tendency na, yun nga, medyo mag-stop muna yung production. Yes, Kaya, oo. Pero kung gusto mo naman na talagang dumami na yung mga manok mo, ihayaan mo siya maglimlim. Yan. Tama. At kung sakali man, nakikita nyo na yung paano nyo malalaman na gusto na niyang maging broody na siya, kumbaga naglilimlim, is tinitignan nyo yung kilos ng manok, hindi ba? So, ang native chicken nga, sabi nga, kapag naghinto ng mag-itlog, ay ang tendency Yun na yan. niyan, gusto na niyang Maglimlim. Maglimlim. Oo. Kaya minsan, pag naghanda ka ng nest, yung pugad niya, talagang kusa nagpupunta na siya ron. Oo. Oo. Parang may sakit, akala mo may sakit lagi na nakaupo. 'Di ba? Oo. 'Di ba? Napansin ko yan dito sa manok natin Oo. eh. Kahit wala siya nililimliman, pero parang may nililimlim Oo, siya. Ganun ang kanyang parang laging, yun nga, ugali. may sakit. Makikita mo may sakit, hindi siya makilos. Yes, Oo. oo. And then, naiinis siya. Kaya, wag kang magtatangka na kukunin mo yung itlog Oo. habang siya ay Naglilimlim pa. nandoon. Oo. Tutukayin. Oo, tutukayin ka niyan. So, anong timing nila sa pag-aalis ng itlog o pagpapalit man kung magsuswitch sila, no? Kasi yung iba, pinapalitan nila nung talagang may breed yung itlog para mapisa. Yan ang ginagawa ngayon ng ating mga nasa DA, ano? Pinapalitan nila nung may halo ng breed para yun ang unang mapisa para Oo. makapagparami Yes. sila. So, anong nangyayari tuloy? Gabi nila ginagawa yung Kinukuha. pagpapalit. Mm-mm. Kasi daw, talaga naman, hindi daw, ang manok ay walang ganong makita pag gabi. Oo, totoo yan. So parang lalansihin mo Yes. siya. Oo. Totoo yun. At saka nangingitlog ang native sa madilim na lugar. Yes. Doon sila nangingitlog. Yes, kaya kung maglilimlim po ang manok na native, kailangan talaga handaan mo siya ng maayos, na pugad, tapos yung iba nga, kung sa bahay lang yan talaga, backyard, nilalagyan nila ng tela, di ba? Nilalagyan nila ng tela yan. So, para madilim, and hindi sila nagagalaw, no? Hindi sila i-istorbo. Oo. Yun ang ginagawa nila. And then, kapag nalimliman na niya yan, at yan mapipisa, ilang days ba bago mapisa ng natural ng manok yan? Yes, 21 days. Yan po ang Okay. hatching time ng manok. Mhm. So, kapag na-hatch na yan, ano ang susunod na mangyayari? Sa aming pampalagay ay dun mo makikita ang pagiging nanay talaga nung Mga native native. na Oo. manok. Di ba? Inaakay po nila yung kanilang mga sisiw na ay mula sa napisang itlog, so yung sisiw. And then, At saka talaga yung mga sisiw, kung nasaan yung nanay, Mm. nakasunod. Sila. Oo. so Ganon. pinapractice na niyang maghanap ng sariling pagkain yung mga sisiw niya. At minsan naman, syempre, sinusubuan niya. Oo, sinusubuan. Ang cute, di ba? Oo. Oh, Yeah. So, ganun po ang nangyayari. Kung ang native chicken ang naglimlim mismo doon sa itlog at napisa. Ang sisiw po ay nanggagaling sa itlog by mating. Pero, pwedeng mangitlog ang inahing manok kahit di makipag-mate. Yung mga unfertilized egg ang kinakain natin. So, yung mga na-fertilize o fertilized na itlog ay dinadala po sa papisaan o hatchery ng 3 o 4 na araw matapos na iitlog. Nililipat nila yung mga itlog do sa special trolley at pinapasok po sa incubator kung saan yung antas ng humidity at temperatura ay tinulad dun sa natural na kondisyon. So, bawat oras, kada oras, ang tray po binabaling na 45 degrees sa magkabilang side na pabalik-balik para maganda yung ginaya nila yung sistema na ibinibiling natin ng kamay yung itlog. So, hanggang sa mapisa na yan. Then, after 18 and a half days, inilalabas na po nila sa incubator yung mga itlog at pinipilian na po ng sensor yung mga transparent. Ibig sabihin yan yung mga walang laman sa loob, hindi paano tawag doon, unfertilized. Oo. So yung fertilized egg, itutuloy po yan sa susunod na station o procedure kung saan binabaccinate na po. So yan ay binabaccinate yung sisiw sa loob ng itlog laban sa Marek's disease and other poultry disease. So may automated needle o karayom dyan na bumubutas po doon sa itlog para ma-injection na ng vaccine yung amniotic fluid surrounding the chicks. Ngayon, inililipat na po nila yung mga itlog dyan sa mga hatching trays talaga. So, day 19, ang chicks po ay gumagamit nung kanilang tuka para po mag-crack ng hole hanggang sa magkaroon ng guhit ang shell and then, ayan, lumabas na po ang
sisiw after 6 to 8 hours mula sa unang pagbubutas niya. Mhm. So, after 4 hours, tuyo na yung feathers nila na yan. Then, dadalhin na yung sisiw sa separator. Paghihiwa-hiwalayin na po yung shell at yung sisiw. So, yung babae, pag tinignan po yung pakpak nila, Oo. kapag hindi pare-parehas ang haba, Yes. babae. Babae. Mhm. Kapag naman pantay-pantay, Lalaki. lalaki. Iba-vaccinate nila yan against bronchitis. Okay. Ayan, so tatanggap yan, dadaan sa aerosol sprayer and then Yes. sprinkle ng mild dose of vaccine. And then sa huling tingin, doon nila alisin yung reject. Ano? Pero ganun talaga yun sa yung malalaking naramdaman ko eh. hatchery. Ganun At talaga. saka, makakagaan din. Kung malakihan kang makakagaan. Kasi nandun na yung detect na yung kung ano yung babae, lalaki, and then nasi-separate na rin kung ano yung mga may sakit or wala. So, okay din Tsaka kapag ka malakihan. Nakaka-amaze dun yun nga yung kung ano yung fertilized at unfertilized egg. So parang iniiwan na nila yung mga unfertilized. Kahit na kumbaga kung sa ibang machine yun parang basta bubutasan lang pero Oo. pero yun may kasamang parang nai-scan nila. Oo. Oo. At saka ang kagandahan nito, yung nasa shell pa lang, Mhm. binabaksin na sila. Mhm. Kasi at least create na ng immunity. Yan. Yan ang kagandahan lang. Pero, Yes. kung i-analyze mo, after na mga ilang oras na ganun, parang wala na silang lakas eh. Kaya nga, sa 45 days, may Class A. Class A lang siya. Class A standard. May Class B, may Class C, may Class D. Pero yan, nabibili pa rin yan. Kaya, ayun. Ano kaya yung pagka-classify nila? Ano ang May, difference sa bawat isa? may standard weight, tapos yung tayo, Okay. yung sa mata, siguro talagang Isa doon sa lalampa-lampa, matagal na, baka oo. C yun. Yun, mga klase na yun. Pero yung standard na class A na tinatawag, ayan yung medyo malalaki yung paa, so active, malalaki, kasi may dapat mga at least 45 grams pataas. Yan yung mga high standard na class A. Yan, yun sa 45 days. Oo. Pero below that, so mga class B, class C na yan. Okay. Oo. Sa bagay, ang native chicken naman dito sa ating bansa ay dumadaan na rin sa ganyang hatchery. Oo. Hindi na limlim. Mhm. O kasi kung commercial operation, sabi nga ni Miss Ana, ay talagang kailangan mong idaan sa hatchery o sa incubator para lang makarami. Kasi kung hihintayin nga naman daw po natin na yung mismong native chicken na maglimlim, ay ilang itlog ang lilimliman niya sa ilang araw Oo, ilang Yes. bago mapisa yan. Oo. Tatimingan mo pa, hindi mo siya Tatimingan mo basta-basta pa. pwedeng kuhaan ng ito. At saka yung production ng inahin, matitigil eh. Oo. Oo. So, sayang yung panahon, sayang yung ilang araw na kailangan umitlog pa siya. Yun naman. Sa mga intensive na malalaking farm. Kumbaga, Yan naman. limitado. Yes. Oo, limitado. Pero dahil ang paksa natin, mga kaibigan, ay kung alin ang matibay, Ayan. ano sa tingin ninyo ang sistema ng pag-hatch o pagpipisa ng itlog, yung natural na nilimlima ng native chicken o yung galing sa mga hatcheries, ang mas matibay na lalabas ang sisiw? Kasi kung tuting ka, kita nyo dito sa idinaan sa incubator. Mhm. Aba, sinaksakan mo na lang matibay na, di ba, para sa sakit. Kung isipin mo, binaksinate, ano? So, ito ay parang pruweba na siya ay matibay ng lalabas sa mundo. Oo. Kasi may immunity na Nung lumabas na siya, inisprayan pa siya ng iba pang mga protection niya laban sa sakit. So, to think from that, ay makikita mo na matibay to. Diba? Matibay to. Ibibiyahe mo pa yan. Ito namang isa, nilimliman. Okay? Walang vaccine. Oo, Yes. natural. Natural, oo. Tapos naglalakad na sila, nagmamarcha na sila agad Oo, sa... at kung ano-ano pa ang kinakain. Yun Oo. yun ha. Oo, Oo, kung diba? ano-ano lang. So, alin ang mas matibay? Ano sa tingin niyo, mga partners? Sa akin, native pa rin na nilimliman. Kasi kapag ka nilimliman ng isang inahin, so pagkapisa, nandun na yung nagagamit na nila yung energy nila, so na-exercise na nila yung katawan nila. So, yun, naglalakad na sila, at saka yung init kasi na galing dun sa inahin,
nakakapagbigay din kasi ng ano sa mga anak. Parang nandun yung motherly na naibibigay. Kaya para sa akin, mas matibay pa rin yung nilimlima ng inahin. Okay. Tsaka yun nga, parang chicks pa lang So, you agree also? Yes. O, tinuloy mo lang Yes. yan. I agree. Para malinaw. Okay. Oo, hindi kasi syempre chicks pa lang sila. Yun nga, parang mas natitrain na sila. So, yung kumbaga, yung panglaban nila sa stress, medyo mas nauumpisahan na silang kumbaga Magamit. mahasa sa kumbaga hindi katulad sa machine lang, wala silang nanay na magko-comfort or Nakita mo, wala silang saksak ng vaccine. Yun Wala, nga eh. oo. With due respect sa ating mga professional naman sa Yes. larangan Ito ng medisina. no? ito ay mga Pinag-uusapan lang po. opinion lamang. Oo, yan. Sa akin naman depende eh. Mm. Kung mag-aalaga ako, mas gusto ko yung native kasi nga kahit hindi mo na kailangan mag-vaccine, kailangan mo ng natural farming, Yes. okay ako sa sa native. Pero in fairness naman, kung gusto mo lang ng syempre 45 days ay magfo-farm ka, gusto mo i-harvest ka agad for 28 days, 32 days kasi meat type eh. Pero na may kukuha lang tayo ng magandang legit na hatchery o yung DOC na tinatawag daily ochi para masustain yung kanilang pangangailangan din. So, depende lang din doon sa kung ano yung alagaan mo. Kung gusto mo into farming na talagang gusto mo negosyo, okay lang na mag 45 days. Kung ikaw naman pang sarili mo lang at Backyard. mapang backyard dan, okay ang native. Sa akin pareho lang din eh. Depende yon sa pag-aalaga. Ayun. Lalo na kung may technology. Kasi wala tayong masasabi na mas mas matibay. Kasi minsan naman, Pwedeng maging matibay yung nasa hatchery kung kung may technology. Okay. Pero meron din naman, hindi ko naman nilalat, opinion ko lang doon sa mga na i-encounter kong mga nag-aalaga. Minsan pag inanuhan sila ng virus, talagang lalos lahat. Wala pati inahin eh. Di ba pag na-virus? Pero kung matibay at properly managing ng farm mo, maiiwasan yun. Di ba? Yun naman sa akin. Okay. Ako, hindi nyo tatanungin. Ano ba? Sa'yo, Sunny. Mas matibay sa'yo? Sisiw na nalilimliman o hatchery? Without the technology. Okay. Siyempre, mas lalo na Yes. kung meron. no? In general, sa pananaw ko naman ay talagang mas matibay yung galing sa native na nilimliman. Tinignan ko pa lang yun doon sa hatchery na galing na pinagbabalibag doon sa Oo, bumabagsak nga na beberentong siya doon sa pumunta sa pagitan, sinaksakan lang sa akin lang That's my opinion. Ang opinion ko diyan, mas gusto ko na nakikita ko mas matibay yung nilimliman. Kasi paglabas pa lang nung sisiw sa mula sa shell, ano na yan? Inaakay na nung inahin. Lalakad na sila. O, alin na kayo. O, deto, palo naman yung mga sisiw. Kung anong gagawin kayo ng nanay nila, parang ginagaya nila. So, to think na sila'y lantad sa environment, iba't ibang environmental condition, sa tingin ko, doon nila nakukuha lalo yung pagiging dagdag na, yung hardiness nila, Yes. yung pagiging matibay nila sa lahat ng klase ng environmental condition, sa pagiging para bang tao lang na, eto ang pagkain ko ngayon, dami. Okay yan, sagana ngayon. Ngayon, bukas wala akong makuha. Sanay sa gutom at sa sagana. Diba? So, kumbaga, nagiging matatag sila. And of course, the exercise itself, yung lakad. Okay? Although ngayon, naka-cage na rin ang ilang mga native, pero naglalakad pa rin sila sa loob. Hindi naman Hindi sila all yung hindi throughout, kumikilos, oo. diba? Sila yung meron pa rin parang kamalig type na housing. So, sa akin tingin yun, ang mas matibay na sisiw, yung galing sa paglilimlim at ginabayan ng inahin paglabas niya. Sa mga mas mahirap na lugar natin sa bansa, hindi ba nakikita nyo? Bakit kahit naglublob sila doon sa mga baha Oo. na napakadudumi, swimming, tapos Ay, may ang dumi amoy ng kanal pa paligid. eh, diba? Oo. Pero ba't matibay sila? 'Di ba? Kasi sa una pa lang nalantad na sila sa iba't ibang klase ng kapaligiran at temperatura. So, yun siguro ang mas lalong nagpapatibay sa kanila. Lalo na kung pag-usapan natin yung
sisiw. Yes. Parang sa tao, di ba kapag kayong tao, bata pa lang banat ka na, gamit mo na yung katawan mo, so mahirap ka tamaan ng sakit. Tapos hanggang pagtanda mo, nandun pa rin yung malakas ka pa rin. Kasi bata pa lang, nabanat ka na eh. Batak Kumbaga, sa trabaho. na-build na yung immune Yes. system mo eh. Yan. Ano, di ba? Oo, totoo yun. So, sa aming palagay po yun. Kayo, ano po ang inyong pananaw? Good morning kay Ma'am Chi, Senador Calma. Sabi niya, mas gusto ko na limlim at sariling sikap ng inahin. Mabuhay mga sisiw. Yes! Mabuhay! Mabuhay tayo dyan. Mabuhay po and thank you Ayan, so si much. Ma'am may dalawang clap. Ayan. 1, 2. Talagang nabilang? Yung kayong tatlo na? Ayan. Thank you for participating. Ayan. Thank you po. Baka may opinion pa dyan? Yes. So, feel free to share your views and opinion. Ano ho? Kasi naghahanap tayo ng sistema kung paano tayo makakatiyak na mas makakamenos, Yes, mas oo. wala kang ganong intindihin. So, yung alagaan mo, lalo na kung ngayon, puro native chicken talaga ang parang binubuhay na industriya ng ating gobyerno, which is good. Yes. Oo. Oo. Saka hindi naman natin yung sinasabi na hindi maganda ang 45 days ha. Oo, So, hindi. opinion lang po to. Nasa inyo po yan. Pero, ang dami naman na nag-aalaga ng 45 days. So, ang ano lang, iba yung sistema eh. Ang 45 days kasi, after 28 to 32 days, i-harvest na natin yan. Pagkakakitaan natin as dressed chicken. Yes. Yan Correct, naman. correct. Yung sa pang-native na pamatagalan yan eh. Pwede mong as meat type, pwede mo namang mag-breed ka, padamihin. Ayan. Kaya nga mas nakikita nila na nagso-survive din ang mga sisiw na napisa ng native chicken kasi nga yung harsh condition sa labas nakayanan nila. So Yes. nagso-survive sila kumbaga sa jungle doon sila lumaki. So alam naman natin ang native chicken mula sa kung ititrace natin ang origin yan ay talagang galing sa mga wild fowl. Yes. And then na-breed lang sa ilang mga domesticated birds, kaya yan ang kinilabasan. Katulad ng tao, di ba? Yung katutubong tao natin nung Oo. mga nakaraan. Kasi sila nabubuhay lang sa forest tapos wala silang damit. So, parang nakabahag lang, di ba? Pero wala naman silang ibang infection. Kung meron man, Hindi naman sinisipon. di ba? Kukuha lang ng mga herbal na Dahon-dahon. dahon-dahon, itatapal. So, pero ngayon, iba na kasi ang temperatura natin ngayon eh, di ba? So, At saka nag-iiba talaga. At saka yung virus, nag-iiba rin ng mga Mga stream. strain, mga species, ganyan. Yan. So, alin po sa tingin ninyo ang mga pagpo-produce ng sisiw na matibay? Yes. Yun bang galing sa pinisa? Limlim ng inahin na native chicken o yung galing sa hatchery? Ayun. Ayan. Tsaka madagdag lang din kasi nga pag sa native chicken, yun nga yung parang hindi ka na mag-aalala kasi 'di ba may yung parang saktong temperatura, yung init na kailangan ng mga itlog. Yung kumbaga maipoprovide niya. Unlike yung pag sa hatchery kasi kailangan talaga ma-monitor Yes. nung Oo. nag-ooperate yung eksaktong temperature na kailangan ng itlog. So parang at least dito wala ka nang aalalahanin. Wag mo lang basta bibisitin yung inahin. Yung inahin. Siyempre, huwag mo istorbo. Ayayin ka nun eh, Oo. talaga. Isasabutin Tutukain ka nun. At saka kapag sa hatchery kasi isang factors kung bakit nagkakaroon ng hindi tamang hatching kapag na-brown out yung incubator mo yun. Naudlot. So, naudlot. Kailangan meron kang generator. Nagmalfunction. Yung tao mo, mali yung napindot. Oo, Diba? yan lang. Well, konting tip lang mga kaibigan, na kapag po yung mga itlog na ito na ihahatch, halimbawa kung doon kayo sa incubator, no? Lagi po ninyong titiyakin na yung malapad na bahagi, hindi yung matulis sa bahagi ng itlog, dapat yung malapad ang siyang nasa itaas kasi Okay. nandun yung air sac. Oo. Yes. So, payo nung mga nag-hatch, mga nag-maintain ng incubator na dapat lagi nasa taas yung malapad, lalo na kung ibibiyahe ninyo para hindi mapinsala yung ano ba tawag doon sa loob? Yung pinaka-embryo. Embryo. Oo. So, ganun po. Ayan, muli po, ang Team Ato V ay nag-aanyaya sa inyo sa ating broiler farming seminar. Gaganapin po yan sa March 28, 2020. So, mark your calendar. Venue natin is Seminar Area Ato V Office, Block 11, Lot 11, Boulevard Street, Villa Carolina 1, Tunasan, Muntinlupa. Para po sa mga gustong magpa-register, pwede po kayo tumawag sa 0917-540-8255
8887-0939-917-2858 o kaya naman po ay mag-comment kayo sa aming Facebook page. Yan, salamat po. So 8 a.m. po ang 8 a.m. registration, 9 a.m. start to 12 noon. Ayan po. Ay, nako, ang dami na ho nagpapalista. Yes. Sana Oo. huwag kayong maiwan. May isa pa tayong paanyaya. Eto po. Sa lahat po ng mga viewers natin, every Saturday, makinig po kayo ng 7:02 DCAS, 5 a.m. sa Maunlad na Pilipino ni John Enriquez. So, every Saturday po yan, nandyan po yung Team Atobi. Meron po tayong speaker dyan, si Sir WBA. Ayan. So, that's the radio program. Yes. So mag-tune in lang din po 702 tayo. kilohertz po yan. Yes, ang dami AM din band. kasi nagre-request na kailan ba nawala yata ang Team Atobi sa Sa radyo. radio. So ito na po yung pagkakataon nyo, makinig po kayo every Saturday. 5 o'clock. Yes. Tapos, sundan naman ng Farmer's Talk ng 8:30. O, Yun. di ba? Abot na abot naman. Ang daming kaalaman na Yes. binibigay ang Team Atobi. And then, may advancer na po kami. Yan. Malapit na po ang Livestock Philippines exhibit na gaganapin sa World Trade Center. Yan po ay sa Mayo. Basta So, mga for Yes, last week. last ng- week ng ng May. Mayo. Abangan nyo lang po sa Exhibit. Facebook namin. Okay, Yes. so yan Yan. po. Announce po At natin. maraming salamat. And then, di pa ho kami tapos. Narito Oh, po ang pagbibigay natin ng ilang mga pangyayari sa paligid. Oh, Ano nga ba ang nangyayari ngayon? so, pasok. Animal-free milk na likha para sa vegan people gamit ang pag 3D printing sa bovine DNA sequencing. Ayan. Ayon sa mga studies, para makalikha ng isang produktong gatas para sa mga vegan people nang hindi na kailangan pang gatasan ng baka. Isang uri ng gatas ang nilikha ng Estados Unidos na lasa pa ring sariwang gatas o fresh dairy. Ang animal-free milk na ito ay nagawa sa pamamagitan ng laboratory bred yeast na nilagyan ng natural ingredients at dumaan sa fermentation process. Gamit ang 3D printing, nagawang ipasok ang bovine DNA sequences sa yeast na nag-trigger ng produksyon ng casein protein na makikita rin sa natural milk. Ang protina na ito ay ihahalo sa corn sugar at iba pang sangkap sa fermentation tank at iniwan na para doon mag-develop. Yan yun. Wow. So, 3D na ngayon. Yes. Ang dami na rin gumagamit ng 3D para bago natin i-tackle kung ano ba talaga yon. Yung 3D printing kasi, bawat detail ng ilalagay mo sa hard disk, aanihin niya, huhulmahin niya. So, ganun na yung mga kahit sa paggawa ng helmet, Igagawa niya ng molde. igagawa niya ng mold. Tapos may mga materials doon na pag ipinasok mo, yun na. So, ang galing. Kaya ito yon. So, doon sa mga studies na to, dito nila nakuha by 3D printing. So, ang galing. O, di ba? Kumbaga, ngayon, ayaw na, kasi may mga vegan. Oo. Yun yung mga tao sa buong mundo na puro halos gulay, walang meat. Yes. Oh, yes. Basta walang meat pala. Oo. Walang Saka meat kung ang kanilang anong kinakain. produkto na nanggagaling sa animals, ayaw Oo, nilang ayaw kainin. nila. Basta Oo. veggie lang sila. Oo. So, para makaiwas sila sa ganun, gusto nilang uminom ng gatas. Mhm. Pero ayaw nilang galing sa Pero ayaw hayop. nilang hayop. pigaan ng Oo, berde kasi ang syempre, baka. may mga ano sila may mga tawag doon, yun. Hindi, kasi may paniniwala sila na kailangan pag kumain, kailangan hindi mo sasaktan ng animals. Yan yung mga isang mga aim nila na kakain ka lang dahil hindi mo na kailangan mabubuhay yung isang tao na Hindi kailangan na ng karne kailangan ng hayop. karne ng hayop or para mo lang patayin yung manok. walang patay na hayop. Yes, Oo. nakakainin mo lang para masustain yung pangangailangan mo sa katawan. Parang, Sila yun ang paano yung paniniwala halaman? nila. Paano Oo. yung halaman na pinatay? Kasi paniniwala naman nila. May Anyway, buhay naman siya. Kanya-kanyang pero paniniwala. kaniwala. We Yes. respect At saka, theirs. dagdag information na rin, yung project na yan po is started noong 2014. Yung mga 2014. nag-invest dyan, nag-raise sila ng $4 million. Oh. Yan. So,
After noon, after 2017, inano nila yan sa market. Tapos nagkaroon sila ng 3.8 million production. Tapos sa early 2017, magpo-produce naman sila ng ice cream mula dito. Oh. So, Oo. so ibig sabihin maraming tumatangkilik ng ganitong product. Kaso, mga vegan. Kaso, Yes. magkano naman kaya yan? Ano kayong presyo niyan sa market? Oo. Kasi kung dumaan sa ganyang process, hindi katulad ng mga ibang ordinary na nakikita lang may natin. Yun lang, para siguro tikman natin. At saka hindi lang gatas, no? May ice cream pa silang inaano. Yes. Iba-ibang product. May iba-iba pa rin, may Yes. cheese, Oo. may ano, Basta may mga gagamitan nung parang gatas. Oo, yan. oo. Kaya lang ako naman, ang napansin ko lang talaga, kasi DNA, bovine sequencing. Oo. So, ibig lang sabihin, nanguha din sila ng parte ng Oo. baka, kung baka yan, ano? Para makabuo sila ng gagawing gatas. Oo. Diba? Hindi basta magiging gatas kasi yung yeast kung hindi mo tataniman yan, kumbaga parang gano'n. Yes, oo. Kukuha din Meron sila. pa rin. Eh di meron din kumbaga may samyo ng Tagalog. Merong bits ng baka yan, ng parte ng baka na naging papel dyan. Oo. Oo. Pag ganun ba hindi yan konektado sa hayop? Kaya Sa akin siguro, depende Opinion na rin. ko lang. Oo, depende na rin kasi ito, sasabihin mo, lactose free to eh. Yun yung sa mga gustong, hindi yung may mga problema, Yes. doon sa mga pag uminom ng gatas, nag-LBM kaagad sila. Ito, advice na ito yung inumin mo. O, diba? Diba yung parang naisip lang natin yung lab meat, laboratory meat na na-discuss na natin dito yon. Oo, yes. Na Oo. hindi ka na mag-aalaga at papatay ng hayop, kundi yung isang hayop na ito, kukuha ka lang dyan ng DNA niya, Yes, oo. and then yung tissues niya, and then may sasagawa sila sa laboratorio, doon ka na magpapalaki ng karne sa laboratorio. Oo, So, dadami hindi mo na siya. mapapalaki yung kung hindi ka kumuha din doon sa ano. Magdi-develop Diba? na siya. Kumbaga, magmumultiply na as a meat. Yun, di ba? So, yan. What's going on? Yan na po ang nangyayari ngayon sa ating paligid. Ano kaya dito sa Pilipinas, meron na tayo natitikman na gano'n? Baka. Di ba Baka yung mga merong- imported? Ano ko, kailangan tignan natin yung mga gatas, sa likod, yung mga pack, Baka Yes. naman ito ay, na. Pero ano na to ha, ang dami na po hanggang ngayon, nasa market na siya. So, yung lifespan niya, medyo matagal. Kasi, Mas tatagal Naprocess kasi siya eh. fermentation Process siya. Oo. So, yan po. At maraming salamat kay Miss Ana Yes, salamat. sa balitang yan, Yes. kung ano ba nangyari na sa ating kapaligiran. Yes. Ayan, si Ma'am Divina ka hindi apostol. Mas gusto ko ang native. Ayan, Ayun. ayun siya. Yes. Oo. Thank you. Thank you. Ay, dalawa. One. 1, 2. Yes. Ayan, Kay. Meron tayong pa-bonus din. Oh, may bonus pa? Meron Bonus naman. pa? Talaga. Oops! By the way, small device determines vitamin deficiencies. Vitameter, by the Canadian startup of the same name, is a simple blood test that allows users to check themselves regularly for vitamin deficiencies. They take a drop of blood and test it in the device. The Vitameter then determines the concentration of all standard and important nutrients in the blood. Vitameter is particularly useful for people with food intolerances who are unable to feed themselves optimally, as it saves them from doctor's visits. May Oh, ganyan. maganda yan ha. Oo. Ano ba yan? Micronutrient Yes, kasi ang alam ko, 'di ba, doon sa mga diabetic. So meron din ganan din yan eh. Tapos kinukuha mo lang yung idadrop mo lang kung ilan na yung ano mo, kung Sugar mabababa yung sugar mo. Sugar. Parang ganan rin yan eh. Ito naman Sinusukat. vitamins, ba? Kulang ka sa vitamins, mataas na yung vitamin A mo, B, kung sakop ng vitameter na yan. Detect. Oo. So maganda naman siya. Maganda, no? Oo, sa akin. Ay, sabi nga, it will save you from doctor's visit. Yun nga. Kasi malalaman mo na kung ano yung kulang Deficiency sa'yo. mo. Kulang ka sa Oo, calcium, kulang ka sa Yes. ganito. Oo. So, hindi ka basta tira lang ng tira na kung ano yung pinagbibili mo na Intake sabi nga, mo. ano ba yun? Basta bumili ka lang walang prescription. Oo. Nag-self-medicate ka. Yes. So, ito kaya ay magagawa na rin sa hayop? Posible. Maganda na rin yan kung meron tayo ng sa hayop. Kasi sa halaman, na-detect mo na kung ano ang deficient deficiency. ng Oo. nutrients. O sa hayop, minsan di po natin alam. Para bang malalaman mo tuloy dyan kung
yung iyong pinapakain kulang. Oh, yes, kasi 'di ba, yung mga vitamins and mineral deficiency, Mhm. may kanya-kanyang kahawig ng symptoms, 'di ba? Mhm. Ito pag ito na medyo manghuhula pa pwedeng Oo. ganito, ganan. Oo. Pero kung May specific ganyan na din. vitamin, Oo. so mabibigyan mo kaagad Oo. specific na medication. Oo. Kasi So- minsan pag sobra na pag nagte-take na hindi naman kailangan, itatapon lang yan. Yes. Mhm. So, blood sample lang kailangan. Blood test lang makukuha Yes. na. Kuha na. Sana meron din. Sana nga. Mula Sige, po gagawa dyan. tayo. Gagawa ka? Bukas. Bukas. Mga din. Okay, sige. Anong kabili? Sige. Mm. Ayan, may pahabol tayo. Si Sir Sunny Bacod, good morning. Sabi niya, sobrang ganda ng Ato V sa mga aso ko. Wow. Oo Oo naman. naman. Thank Ganda you. talaga. Thank you. Tested na po yan. Alright. Okay? So, ayan po. Maraming salamat sa inyo pong panonood dito sa Farmer's Talk 2.0. Pag may tanong kayo, bumalik lang kayo sa ating Facebook. Yes. Always remember, Team Atobi will continue to educate, share, and inspire others. Bye-bye! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita. Ubus pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami kahit madalas malugi. Kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob. Determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagot sa katatanong, hanggang sa matunton mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na